tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang panibagong bugso ng karahasan at diplomasya ang sabay na yumanig sa gitnang silangan ngayong araw. Sa isang banda, muling naglunsad ng nakamamatay na mga pag-atake mula sa himpapawid ang puwersang militar ng Israel sa gitnang bahagi ng Gaza Strip na kumitil sa buhay ng isang 4 na taong gulang na batang lalaki. Kasabay nito, bigla ang nagtipon ng mga kinatawan ng Syria at Israel sa Jordan sa pamamagitan ng Estados Unidos upang subukang maibsan ang tumitinding tensyon sa kanilang hilagang hangganan. Ang magkasabay na kaganapang ito ay nagpapakita ng malinaw na magkasalungat na realidad sa buong rehiyon, habang patuloy ang karahasan at pagguho ng tiwala sa Gaza sa kabila ng umiiral na tigil putukan. Pilit namang binubuksan ng mga diplomatikong hakbang sa pagitan ng Damascus at Tel Aviv upang maiwasan ang mas malawak na digmaan. Ipinapakita ng ganitong magkakasalungat na kaganapan kung gaano kakomplikado ang pagpapanatili ng kapayapaan sa naturang bahagi ng mundo. Para sa pandaigdigang komunidad at sa ating mga taga-subaybay, napakahalagang tutukan ang mga pangyayaring ito dahil ang katatagang pampulitika at pangseguridad sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa buong daigdig. Ang anumang pagkakamali sa pagkalkula o maling hakbang sa mga hangganan ay maaring magdulot ng mas malawak na panrehiyong sigalot na makaaapekto sa pandaigdigang seguridad, presyo ng enerhiya at buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya naman nararapat lamang na suriin ng malalim ang bawat anggulo ng mga pinakahuling ulat na ito. Sa komprehensibong ulat na ito, hahatiin natin ang krisis sa dalawang pangunahing bahagi upang lubos ninyong maunawaan ang takbo ng mga pangyayari. Una nating tatalakayin ang sitwasyon sa Gaza, partikular ang mga bagong pambobomba at ang lumalalang alitan, kaugnay ng mga saranggola, drone at mga pag-atake mula sa himpapawid. Kasunod nito, susuriin natin ang mga kritikal na kondisyon, tinatawag na mga pulang linya, at negosasyon sa pagitan ng pamahalaan ng Syria at Israel sa pamamagitan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ayon sa mga ulat mula sa mga opisyal ng kalusugan ng Palestine at mga manggagawang pang-emerhensiya, nagsagawa ang militar ng Israel ng dalawang magkahiwalay na pag-atake mula sa himpapawid sa gitnang bahagi ng Gaza Strip noong linggo. Ang unang pag-atake ay tumama sa isang gusali sa bayan ng Al-Zawaida, habang ang ikalawang pagsalakay ay naganap sa kalapit na Nuseirat refugee camp. Ang dalawang lugar na ito ay kapwa tinitirhan ng mga sibilyang pilit na sumisilong at naghahanap ng kaligtasan sa gitna ng matinding krisis sa pabahay. Kinumpirma ng mga opisyal ng kalusugan at mga manggagamot sa Al-Aqsa Martyrs Hospital sa Deir al-Balah ang nakalulungkot na pagkasawi ng isang 4 na taong gulang na batang lalaki na kinilalang si Muhammad Abdel Salam. Batay sa mga ulat ng mga doktor na sumuri sa kanya, nasawi ang bata dahil sa mga piraso ng metal at lumilipad na mga tipak ng material na tumalsik ng ilang dosenang metro mula sa mismong pinuntirya ng pambobomba. Hindi bababa sa 7 iba pang sibilyan ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat at agad na dinala sa pagamutan upang malapatan ng lunas. Bukod sa pagkasawi ng naturang paslit, may naiulat ding isa pang individual na nasawi sa insidente sa naturang lugar, bagaman kailangan pa ng karagdagang beripikasyon sa opisyal na pagkakakilanlan ng ikalawang biktima. Ipinapakita ng mga kaganapang ito kung paano nagdudulot ng matinding pinsala ang mga pampasabog sa loob ng mga mataong pamayanan. Ang biglaang paglipad ng mga piraso ng metal at iba pang labi ay nananatiling malaking banta sa buhay ng mga inosenteng residente na walang kinalaman sa labanan. Bago isinagawa ang pambobomba sa Zawaida, naglabas naman ng paunang babala ang hukbong Israel sa may-ari ng gusali upang lisanin ang naturang lugar. Subalit para sa residenteng si Abu Ahmed na sumisilong malapit sa pinangyarihan, hindi sapat ang ganitong mga paunang babala upang maalis ang labis na takot sa gitna ng mga nawasak na konkretong estruktura. Sa kanyang pahayag, nanawagan si Abu Ahmed ng tunay at pangmatagalang kapayapaan habang pinagmamasdan ang mga guho at alikabok na bumalot sa kanilang komunidad. Sa panig naman ng pamahalaan at militar ng Israel, naglabas sila ng mga opisyal na pahayag at kaukulang katwiran hinggil sa kanilang mga isinagawang operasyon. Nagbabala ang tanggapan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz na maglulunsad sila ng mas matitinding pag-atake at maglalabas ng mga bagong kautusan para sa paglikas ng mga sibilyan.
Ayon sa kanila, maaaring ipatupad ang mga hakbang na ito kung hindi titigil ang pagpapalipad ng humigit kumulang 10 saranggola, mga lobo na maaaring magdulot ng sunog, at mga drone para sa pagmamanman mula Gaza patungong Timog Israel. Ayon sa panig ng Israel, ang mga kagamitang ito tulad ng mga saranggola, lobo at drone ay itinuturing nilang banta sa seguridad at mga paraan ng pag-atake na nangangailangan ng agarang tugon ng militar. Iginiit ng militar na kailangan nilang magsagawa ng kaukulang mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang teritoryo at mga mamamayan laban sa paniniktik o banta ng sunog. Para sa kanila, ang bawat bagay na pinalilipad mula sa kabilang panig ay may kaakibat na panganib na hindi maaaring ipagwalang bahala. Kasabay nito, kinumpirma ng Israeli Defense Forces ang pagkapatay sa isang mataas na leader ng Hamas na si Sharif al-Hasnat sa Deir al-Balan noong Sabado ng gabi. Inakusahan ng militar si al-Hasnat na nangunguna sa muling pagtatayo ng mga lagusan sa ilalim ng lupa at iba pang pasilidad ng grupo sa naturang lugar. Samantala, sinabi rin ng militar na tinarget nila ang isang pinaghihinalaang kasapi ng armadong grupo sa Zawaida at patuloy nilang iniimbestigahan ang mga ulat tungkol sa mga nasugatan at nasawing sibilyan. Kailangan pa ng karagdagang pagsusuri bago makumpirma ang pinal na resulta ng kanilang investigasyon. Ang mga pinakahuling operasyong militar na ito ay nagdudulot ng napakalaking hamon sa umiiral na tigil putukan na binuo sa pamamagitan ng Estados Unidos noong Oktubre 2025. Sa ilalim ng kasunduang ito, layunin sanang pigilan ang malawakang armadong labanan at maglatag ng balangkas para sa muling pagtatayo ng kapayapaan sa rehiyon. Gayunpaman, ang tuloy-tuloy na mga insidente ng karahasan sa lugar ay patuloy na sumusubok sa katatagan ng naturang kasunduan. Batay sa mga opisyal na datos at estadistika, mahigit 1,280 Palestinian at 4 na sundalong Israeli na ang naiulat na nasawi mula ng opisyal na magkabisa ang tigil putukan noong nakaraang taon. Ang napakataas na bilang ng mga nasawi ay malinaw na nagpapakita sa napakarupok na kalagayan ng kasunduan sa bawat araw na lumilipas. Dahil dito, dumarami ang nagtatanong kung epektibo pa ba ang umiiral na mekanismo ng pagmamanman upang maprotektahan ang mga inosenteng mamamayan. Mariing inakusahan ng grupong Hamas ang Israel na tahasang nilalabag ang umiiral na kasunduan sa pamamagitan ng walang humpay na mga pag-atake sa mga lugar na tinitirhan ng mga sibilyan. Ayon sa pamunuan ng Hamas, ang mga aksyong ito ng Israel ay direktang sumisira sa mas malawak na balangkas pangkapayapaan na itinutulak ni US President Donald Trump kaugnay ng pag-aalis ng sandata at pag-alis ng mga puwersa. Iginiit ng grupo na ang patuloy na paggamit ng puwersang militar ay nagpapakita ng kawalan ng sinseridad sa pagpapatupad ng mga nakasulat na probisyon. Nagkaroon din ng matinding magkasalungat na pananaw ang magkabilang panig ukol sa mga bagay na pinalilipad malapit sa hangganan. Pinasinungalingan ng opisyal ng Hamas na si Bassem Naim sa platapormang X ang mga naging babala ng Israel at iginiit na ang mga saranggola ay pinalilipad lamang ng mga batang Palestinian bilang bahagi ng kanilang inosenteng paglalaro sa gitna ng mga guho. Nananatiling mahalaga para sa atin na suriin ng neutral at balanse ang magkaibang pahayag ng magkabilang panig habang hinihintay ang mga beripikadong ulat. Kasabay ng patuloy na krisis sa Gaza, kapansin-pansin din ang lumalalang karahasan sa West Bank na nagdaragdag sa tensyon sa buong teritoryo. Naganap kamakailan ang isang insidente ng pananaksak sa isang Israeli malapit sa Jericho, na sinundan naman ng isang operasyon ng mga puwersang Israeli kung saan binaril at napatay ang 14 na taong gulang na si Islam Ajuri sa Askar Refugee Camp sa Nablus. Ipinapakita ng mga kaganapang ito na ang alitan ay hindi limitado sa Gaza lamang kundi mabilis ding kumakalat sa iba pang kalapit na lugar. Ang mga sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagpapatunay kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon sa mga apektadong pamayanan sa gitnang silangan. Ang bawat pambobomba, engkwentro at pagkasawi ng mga sibilyan ay patuloy na nagpapalalim sa sugat at kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga nagtutunggaling grupo. Ito ang dahilan kung bakit nagiging napakahirap para sa mga tagapamagitan na mapanatili ang katahimikan at maisulong ang pangmatagalang solusyon. Habang nagpapatuloy ang labanan sa Gaza, sumulong naman ang mga sensitibong diplomatikong hakbang sa Jordan sa pagitan ng Syria at Israel sa pamamagitan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Batay sa opisyal na ulat ng Syrian State News Agency na SANA at Foreign Minister Asad al-Shaibani, nagdaos ang dalawang bansa ng mataas na antas na pag-uusap tungkol sa seguridad upang talakayin ang kanilang mga alalahanin. Kasama sa delegasyon ng Syria ang mga matataas na opisyal mula sa General Intelligence Directorate at Military Intelligence.
Ang pangunahing layunin ng mga pag-uusap sa Jordan ay magtatag ng isang praktikal na mekanismo upang tuluyang ihinto ang mga pag-atake mula sa himpapawid, pag-aresto at mga target na operasyong militar ng Israel sa loob ng Syria. Nais din ng naturang negosasyon na buhayin ang mga talakayan para sa isang formal na kasunduang pangseguridad na magbibigay ng proteksyon sa soberanya ng dalawang bansa. Sa pamamagitan nito, inaasahang mababawasan ng banta ng mga hindi inaasahang sagupaan sa kanilang mga hangganan. Mahigit isang taon nang namamagitan ang Washington sa bagong pamahalaan ni Syrian President Ahmed al-Sharaa upang gabayan ang proseso ng pagpapanumbalik ng kapayapaan. Nais ng Estados Unidos na magkaroon ng maayos na sistema ng komunikasyon at koordinasyon upang maiwasan ang anumang aksidenteng engkwentro ng mga militar sa rehiyon. Ang presensya ng Amerika bilang tagapamagitan ay naglalayong tiyaking mananatiling bukas ang linya ng negosasyon sa gitna ng matitinding hidwaan. Bago ang pinakahuling pag-uusap na ito sa Jordan, nagkaroon ng naunang pagkakaantala sa komunikasyon sa pagitan ng Damascus at Tel Aviv. Kabilang sa mga pangunahing dahilan nito ang panrehiyong tensyon at pagsiklab ng digmaan sa Iran. Dagdag pa rito ang isinagawang pambobomba ng Israel noong Agosto 18, 2026 sa Abu al-Duhur Air Base sa hilagang bahagi ng Syria na lumikha ng panibagong galit at pagkabahala sa hanay ng mga pinunong Syrian. Sa naganap na mga negosasyon sa Jordan, naglatag ang bagong pamahalaan ng Syria sa ilalim ni Pangulong Ahmed al-Shara ng tatlong mahigpit at itinuturing nilang hindi maaaring pag-usapan o baguhin ang mga kondisyon. Ang unang kondisyon ay ang buong pag-atras ng puwersang militar ng Israel sa mga posisyong hinahawakan nito bago ang makasaysayang pagpapatalsik kay dating Pangulong Bashar al-Assad noong Disyembre 8, 2024. Para sa Damascus, ang pag-atras na ito ay mahalagang patunay ng paggalang sa kanilang pambansang teritoryo. Ang ikalawang pangunahing kahilingan ng pamahalaang Syrian ay ang ganap na pagpapanumbalik at pagpapatupad sa 1974 Disengagement Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ang makasaysayang kasunduang ito ay nagtatakda ng mga zonang hindi maaaring gamitan ng puwersang militar at nagbibigay ng formal na mandato sa United Nations Disengagement Observer Force o UNDOF upang magpatrolya sa pagitan ng dalawang hukbo. Nais ng Syria na maibalik ang kapangyarihan ng United Nations upang maiwasan ang direktang pagharap ng kanilang mga tropa. Bilang ikatlong kondisyon, nagpahayag ang Syria ng mariing pagtanggi sa anumang uri ng kasunduan na maglilimita sa karapatan ng Damascus na muling itatag at palakasin ang sarili nitong sandatahang lakas. Iginiit ng kanilang delegasyon ang karapatan ng Syria bilang isang soberanong estado na malayang pumili ng sariling mga dayuhang kaalyado at magpatupad ng sariling diplomasya nang walang panghihimasok mula sa ibang bansa. Para sa kanila, ang pambansang depensa ng Syria ay hindi maaaring isuko sa anumang kasunduang pangseguridad. Ang mga kahilingang ito na inilatag ng delegasyon ng Syria ay nakabatay sa mga naunang napagkasunduan sa papel noong simula ng taon sa tulong ng mga tagapamagitan. Kabilang sa mga naunang plano ang pagtatatag ng mga itinalagang sonang pangseguridad sa katimugang bahagi ng Syria at isang neutral na sonang panangga kung saan tanging mga puwersa lamang ng United Nations ang papayagang magbantay. Ang layunin ng estrukturang ito ay magsilbing harang upang maiwasan ang mga hindi inaasahang sagupaan ng militar sa lugar. Sa kabila ng mga nakasulat na balangkas at kasunduan sa papel, umiiral pa rin ang matinding kawalan ng tiwala mula sa pamahalaan ng Syria hinggil sa kahandaan ng Israel na tuparin ang mga ito. Nangangamba ang Damascus na maaaring gamitin lamang ang mga kasunduan habang nagpapatuloy ang mga lihim o hayagang operasyong militar sa kanilang teritoryo. Ang ganitong kakulangan ng tiwala ay nananatiling isa sa pinakamalaking balakid sa pagsasakatuparan ng anumang pangmatagalang kasunduan. Upang lubos nating maunawaan ang lalim ng hidwaang ito, napakahalagang balikan ang makasaysayang konteksto ng ugnayan ng dalawang bansa. Mula pa noong 1948, ang Syria at Israel ay nananatili sa isang teknikal na estado ng digmaan. Ang mahigit 7 dekada ng alitan ay nag-iwan ng malalim na sugat at patuloy na tensyon na nagpapahirap sa anumang formal na proseso ng normalisasyon. Isa sa mga pinakasensitibong usapin sa kanilang kasaysayan ay ang patuloy na okupasyon ng Israel sa Golan Heights mula noong 1967 Six-Day War. Bagaman kinilala ng pamahalaan ng Estados Unidos ang soberanya ng Israel dito, nananatili itong labag sa pandaigdigang batas ayon sa paninindigan ng United Nations.
Ipinahayag naman ng Damascus na bagaman legal na teritoryo ng Syria ang Golan, napaaga pa upang pag-usapan ang pinal na katayuan nito sa kasalukuyan habang nakatuon muna sila sa mga agarang mekanismong pangseguridad. Sa panig naman ng pamahalaan ng Israel, patuloy nilang iginigiit na ang kanilang mga naging pag-atake sa mga lugar na militar sa Syria matapos ang pagbagsak ni Assad ay kinakailangan para sa proteksyon ng sarili nilang pambansang seguridad. Nais nilang tiyakin na walang anumang banta o puwersang kalaban ang makapagtatatag ng posisyon malapit sa kanilang hilagang hangganan. Samantala, hindi naglabas ng anumang tugon ang tanggapan ng punong ministro ng Israel sa kahilingan para sa opisyal na komento kaugnay ng mga naging pahayag ni Foreign Minister Shaibani tungkol sa mga negosasyon. Kung ating susuriin ang kabuang takbo ng mga kaganapan, makikita natin ang isang malinaw na pagkakatulad sa pagitan ng digmaan at diplomasya sa magkaibang bahagi ng rehiyon. Sa Gaza, nasasaksihan natin ang patuloy na pagguho ng tiwala at pagdami ng mga sibilyang biktima sa kabila ng umiiral na balangkas ng tigil putukan. Sa kabilang banda, sa Syria naman ay pilit na binubuksan ang mga diplomatikong daan upang magtatag ng mga sonang panangga at maiwasan ang paglala ng alitan. Nagiging lubhang masalimuot ang diplomasya kapag ang mga estado ay sabay na gumagamit ng matinding puwersang militar at negosasyon upang makakuha ng kalamangan sa talahanayan ng pag-uusap. Ang ganitong dalawang pamamaraan ay nagdudulot ng agam-agam at pagdududa sa tunay na intensyon ng bawat panig na kasama sa usapan. Dahil dito ang mga kasunduang nabubuo sa papel ay madalas na nanganganib na mabalewala kapag sumiklab ang panibagong sagupaan sa lugar. Malaki rin ang umiiral na panganib ng panrehiyong pagkalat ng sigalot, partikular ang pag-iwas sa direktang tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey upang hindi maging larangan ng digmaan ng Syria. Matapos ang pagbagsak ng rehimen ni Assad, nagbigay ang Turkey ng tulong sa supply, pagsasanay militar, at kakayahan sa paggamit ng mga drone sa bagong pamahalaan sa Damascus. Ang hakbang na ito ng Ankara ay direktang sumasalungat sa estratehiya ng Israel na magsagawa ng mga paunang pag-atake tulad ng ipinakita sa insidente ng pambobomba sa Abu al-Duhur Air Base. Dahil sa lumalaking tensyong ito sa pagitan ng mga panrehiyong kapangyarihan, pinag-aaralan ngayon sa negosasyon sa Jordan ang isang magkasanib na mekanismo ng koordinasyon na pangangasiwaan ng Estados Unidos upang maiwasan ang banggaan ng Israel at Turkey. Ang layunin ng mekanismong ito ay magsilbing tuwirang linya ng komunikasyon na magbibigay daan upang maiwasan ang mga maling akala at di sinasadyang labanan. Kung hindi ito maipatutupad ng maayos, maaaring maging mas masalimuot ang sitwasyon sa hilagang bahagi ng Syria. Ang kawalan ng katiyakan at patuloy na alitan sa gitnang silangan ay mayroon ding malawak na implikasyon sa pandaigdigang komersiyo at seguridad ng iba't ibang bansa. Ang anumang paglala ng tensyon sa Levant na maaring umabot sa Red Sea at Persian Gulf ay maaring magdulot ng agarang pagtaas sa presyo ng krudo tulad ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito ang pagtaas ng halaga ng insurance para sa mga barkong pangkargamento at malawakang pagkaantala sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa daigdig. Para sa ekonomiya ng Pilipinas, ang ganitong mga pagtaas sa presyo ng petrolyo ay maaaring magresulta sa imported inflation na direktang pumapasan sa mga ordinaryong mamamayan. Ang pagmahal ng krudo ay nagdudulot ng domino effect na nagpapataas sa gastusin sa kuryente, pamasahe sa transportasyon at presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Kaya naman, ang mga kaganapang libu-libong kilometro ang layo ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Bukod sa mga usaping pang-ekonomiya, labis ding binabantayan ng ating pamahalaan ang kaligtasan ng mahigit 2 milyong overseas Filipino workers o OFWs na naninirahan at nagtatrabaho sa gitnang silangan. Nananatiling naka-alerto ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang subaybayan ang kalagayan ng ating mga kababayan sa mga lugar na apektado ng sigalot. Ang proteksyon at kapakanan ng ating mga manggagawa ay nananatiling pangunahing prioridad sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa rehiyon. Kasalukuyang ipinapatupad ng pamahalaan ng Pilipinas ang iba't ibang antas ng babala sa krisis sa rehiyon upang matiyak ang mabilisang pagtugon sa anumang emergency. Umiiral ang Alert Level 4 o Mandatory Repatriation para sa Syria at sa Gaza at Palestine kung saan ipinag-uutos ang agarang paglikas ng lahat ng natitirang Pilipino. Samantala, ipinapatupad naman ang Alert Level 2 o Restriction Phase sa Israel at Alert Level 1 o Precautionary Phase sa Jordan at sa iba pang mga karatig bansa. Mahalagang maayos at tuloy-tuloy na koordinasyon sa pagitan ng mga embahada, mga ahensya ng gobyerno at mga lider ng komunidad ng mga Pilipino sa gitnang silangan.
Sa pamamagitan ng mga aktibong plano para sa pagtugon sa krisis at maayos na sistema ng supply at transportasyon, masisiguro na handa ang pamahalaan na magsagawa ng mabilisang tulong at paglikas sakaling lumala pa ang kaguluhan sa rehiyon. Ang ganitong pag-iingat ay mahalaga upang mailayo sa kapahamakan ang ating mga kababayan na naghahanap buhay sa ibayong dagat. Sa pagbubuod ng ating komprehensibong ulat, muli nating balikan ang dalawang sentral at magkasalungat na kaganapan na patuloy na humuhubog sa kapalaran ng gitnang silangan. Sa panig ng Gaza, nasaksihan natin ang panibagong trahedya na kumitil sa buhay ng isang 4 na taong gulang na paslit at ang nagbabadyang pagpapatindi ng mga pag-atake mula sa himpapawid sa kabila ng umiiral na kasunduan noong Oktubre. Liang Tseling Arshuwu, ipinapakita nito na ang proteksyon ng mga sibilyan ay nananatiling malaking hamon sa gitna ng palitan ng mga banta at operasyon ng militar. Sa kabilang banda, patuloy namang isinusulong ang mga delikado ngunit napakahalagang pag-uusap sa Jordan sa pagitan ng Syria at Israel sa pamamagitan ng Estados Unidos. Ang layunin ng mga negosasyong ito na muling ipatupad ang 1974 Accord, magtatag ng mga zonang panangga, at magbawas ng tensyon sa pagitan ng mga panrehiyong puwersa ay nagbibigay ng pag-asa na maiiwasan ng isang mas malaking digmaan sa pagitan ng Israel at Turkey. Gayunpaman, ang umiiral na kawalan ng tiwala sa pagitan ng Damascus at Tel Aviv ay patuloy na nagpapahirap sa pagpapatupad ng mga nakasulat na balangkas. Sa gitna ng magkasabay na pambobomba sa lugar at ng mga lihim na usapang pangkapayapaan sa talahanayan ng negosasyon, magtatagumpay kaya ang diplomasya ng Estados Unidos na maghatid ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa Gaza at Syria, o mananatiling marupok ang mga kasunduan sa harap ng lumalalang kawalan ng tiwala? Ano ang inyong pananaw sa masalimuot na sitwasyong ito sa gitnang silangan? Ibahagi ang inyong malalim at magalang na pagsusuri sa ating section ng mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang mapagkakatiwalaan at beripikadong balitang pandaigdig.